Warning, spoilers are present in this episode. Hello everyone. Welcome to a episode. Special ba hindi? Special. Basta Special. episode of Third World Cinema Club. I'm John Tawasil. Hi, I'm Cess from Film Police Reviews. And finally, we have a very special guest. Hi, ako po si Dani. I have a platform on Twitter po sa specifically sa Pinoy Film Twitter as Manic Pixie Dani Girl. Ngayon, isa po akong college student dito sa Davao and I love watching films. I love spreading my love for them in social media. That's why I enjoy curating film recommendation threads of Filipino films para naman mabigyan ng spotlight ang pelikulang Pilipino. Ito lang po, disclaimer, admittedly, wala po masyado akong credentials sa pagsusulat o pagkikritik ng mga pelikula. Pero as of now, one thing is for sure, mahilig po ako sa panonood at passion ko pong mapalaganap at ma-introduce, if not remind people sa platform ko sa Twitter how rich the film scene is here in the Philippines. Gusto ko na po sabihin na it's such an honor to be here in this podcast and isa lang po akong listener nyo as someone who's also into film discussions. Di ko po akalaing darating pala yung araw na makakasama ko kayo sa mga usapan nyo at sobrang nai-intimidate ako actually. Yun lang. Okay lang yan. Yay! Nais mo bang Yay. bumati? Meron ka bang... May shoutout ka na. Pa-shoutout. Ang cute! Welcome to the show, Danny. Yes. Ayan. Importante din kasi na, of course, other than ourselves, meron ding mga normal moviegoers na very passionate about film na may sama natin sa diskurso, kumbaga. Ayan. So, Correct. itong si Danny at saka si Princess, pareho nilang pinanood sa probinsya ang topic ng ating episode today, which is the Metro Manila Film Festival 2024. Pinanood nila ito sa kanilang respective provinces, sa Bulacan and sa Davao. So, to start off this discussion, pag-uusapan ni Danny at ni Ces, ang experiences of watching MMFF sa province. Ayan, go na kayong dalawa. Sino gusto mag-start? For me, well, ang first talaga in terms of watching films in the regions, ito sa Davao, kumpara dyan sa inyo sa Manila, mas mababa yung ticket prices. Mas mababa yung ticket prices. As for me, it ranges from 175 pesos to 285 pesos. Depende sa sinehan. Tapos, depende sa sinehan, I mean, meron kasing mga films na yung sinehan niya may upper and lower deck. Syempre yung upper mas mahal, yung lower mas mababa yung price. Tapos, 285 pesos yung sinabi ko kapag sa SM, ganon. Or sa Ayala Malls, ganon. So, ayun, mababa yung ticket prices. And also, second siguro is, mas kaunti yung sinehan sa other provinces. Mas kaunti yung sinehan at merong less opportunities to see all the 10 entries. This has been an ongoing issue every year sa MMFF na uneven yung distribution ng mga theater sa mga entries sa MMFF. Tapos, kaunti pa yung mga sinehan at mga theaters nila. What more na lang dun sa regions. Isa ring experience ko during the last MMFF, wala akong napanood na student short films. Hindi siya nasali sa DCP. Isa lang napanood ko. Isa lang napanood ko pero the rest ng mga napanood ko wala. Nag-play instead during before the films were trailers. Trailers lang, pero yung mga student short films, hindi. Lastly, may mga nag-a-approach kasi sa akin sa Twitter DMs or sa email ko na iniimbita ko sa mga premiere night. Tapos, ang sakit sa dibdib, sasabihin ko na, sorry, taga Davao po ako, hindi po ako makapunta. Ganon. So, maybe someday when that happens na makapunta ako dyan, sana maka-attend din ako ng mga premiere night. Yun lang po. Same with kay Danny, ano lang siguro, difference lang is, yung Bulacan ko kasi, hindi siya yung parang mga sobrang layo na Bulacan. Malapit kami sa Fairview, pero yun nga, napaka-strict nung SM Cinema dito. Kasi wala kaming G-Mall, wala kaming mga ibang option ng mall. Isa lang, SM lang. So,
kahit yung Star Mall, dati kasi pala, may Star Mall pala dito. So, may Star Mall dito, pero hindi sila nagpalabas ng MMFF this year. So, I don't know, kay Cynthia, first name, first name basis. Ayun, so, pare sa SM Fairview, 4 lang yung films na pinapalabas nila, which is, weird man siya. Kay last year, parang ginawa nila 5, tapos parang back-to-back siya. So, may opportunity for kahit kalahati ng film mapanood mo. Tapos yung isa kong option was to bumiyahe pa Fairview para manood sa SM Fairview tsaka sa Terraces. Kaso pare sila ng pinapalabas, which is yung sila yung quote unquote sikat or parang box Blockbuster. office wise, oo, sila yung parang patok, which is sila Breadwinner, si Green Bones. Oh, don't fight me talagang mahaba po pila sa dalawang yon, ganun. Tapos yun. So, pinaka gusto kong mapanood, hindi ko siya mapanood kasi same. Yun nga, parang napaka-limited ng screening. And I think, kung nakikinig kayo, MMFF, ganyan, MMDA, parang napaka-obvious naman na every year talaga, kahit bata pa kami ni John, nung bata pa kami, talagang pinipilahan kapag MMFF. So, ngayon na ang sinehan ay hindi lang siya nasa city or sa Manila lang, meron ng mga sinehan. May mga malls na sa probinsya, ganyan, like yung sa atin, di ba? Parang sana, kahit yun man lang, bigyan nila ng opportunity na lahat ng films dun sa, is ipalabas. Kasi, yun nga, parang word of mouth, malalaman ko maganda pala yung si ganito, si ganyan. Kaso wala, 4 lang yung choice ko. Tapos, yung ticket ko din is fixed na siya, 285. Pero compare mo sa like Mega Mall or sa ano tawag dun? Sa MOA na 1,000. Yung Directors Club umabot na ng 1,000 plus. Para ako, and fortunate ako na may student films lahat nung napanood ko dito. Yun nga lang talaga, yung selection. Parang sana, wini-wish ko na sana next year is itry nila yung back-to-back. Or sana si Cynthia, Madam, baka naman. Palabas mo dyan sa'yo yung ibang films. Idadagdag ko lang dyan, although ako sa Manila ako nanood, well, number one, napakamahal ng sine dito. Mura na siguro ang 400 sa yung mga normal venues. Tapos yung mga iba pang films, like yung Isang Himala, dun sila sa mga na-assign sila dun sa mga premiere na theaters. So Oo. may time na doon sa sinihan na pinuntahan ko, mostly sa Robinsons Manila and sa SM North EDSA ako nanood. Sa North EDSA, nasa Directors Club yung Uninvited, tsaka yung yung Isang Himala. Back to back kong pinanood yun. So 1,000 mahigit yung ginastos ko para lang panoorin yung dalawang Correct. pelikula. Of course, ako, outside case ako, syempre yung normal na manonood Pilipino, hindi nila kayang Ma-afford. ma-afford yun. Lalo na kung buong family yung manonood. Additionally, regarding do sa student shorts, although meron dito sa Manila, hindi nila sinasama sa official time. So kunyari, ang nakalistang time for uninvited is 7:30. Bago mag 7:30, ipapalabas nila yung student shorts. So by the time na dumating ka doon, tapos na or patapos na yung pelikula habang paupo ka. So yung majority ng student shorts except for siguro one, hindi ko napanood. Isa lang yung napanood kong student short. Yung the rest ay putol-putol or na-miss ko na entirely kasi well dun sa style ng panonood ko, palipat-lipat ako ng sinehan. Yung Oo. ginagawa ko kasi sa isang app. Correct. So basically yun lang. Hindi ka naman pwedeng kunyari, ganyan nga, palipat-lipat ka ng sinehan. Hindi naman pwedeng, alis na ako dito sa film na to kasi magsa-start na yung isa Di ba? Hindi mo pwedeng ganun Hindi pwedeng ganun eh. Sayang naman. 385 ang minimum dyan sa Manila di ba? Totoo Diyos yan. ko. Yung 270 na tinutukoy ni Danny na upper limit nung sa kanila, yun yung lower limit ng Manila on a normal day. 285 po yun actually, all my life. All my life. Pero yung pinakamahal na nabayad ko for Tina dito is 285. It 285. hasn't yet. Hindi pa siya, please Lord, sana hindi. Hindi pa siya tumataas. Hindi pa siya umaabot ng 300. Pero Plus. please, sana hindi. Sana hindi. Correct. Yung mga kasi, levels na yan, college, nung college ako, parang 100 lang kasi yun Pero matagal na yun, tanda na ako. Tanda na ako. Yung first MMFF ko, 50 pesos. Tapos 50 pesos, oo. May ganun pa. Pero libre Tapos, kami kasi yung daddy ko nga may siya noon, MMFF pass.
Tapos So, pag tinatakan ka buong araw, pwede ka manood. tapos buong araw yun, one to sawa. Oo. Tanda no? Pero kasi malaki yung value ng sine noon, no? Mm. Kasi wala ka namang Netflix, wala kang cable, wala kang Wala. ano, So talaga Ganun. must see. Kung must see Or wala talaga pa otherwise, siya. yung wala pa yung mindset na lalabas lang naman to in a few months sa wala, Netflix. wala. Oo. Or may bubulong naman dyan, nasasuki na siya, ganyan. No? Di ba? Walang ganun noon eh. Kung meron Yung man, napaka-rare. yung pinaka niyan is yung VHS kasi hindi madaling Oo. mag-replicate ng tape. Oo. Mahal din ang tape, sandaan ng tape dati, 50 to 100 pesos. Tsaka Tapos, mahal ang yung pang recorder, yung mahal ng VCR. recorder. May VCR ka pang bibilin, ganyan. Mm. Anyway, Siya lumalabas yung pagkatanda natin, sis. Oo nga. Ano tawag doon? Ay, to add Yes. lang din pala. Ano, Hmm. Dani, napansin mo ba doon sa sinehan nyo, yung films na pinili for that, ano yung parang common nila, maliban sa syempre, sikat, like, given na yung sikat na may artista. Pero parang napansin mo ba? Kasi ang galing mo kasi, or ang galing dyan sa inyo, kasi may isang himala. Mm. Eh kami na, lagi may milagro dito sa Bulacan. Walang isang himala dito. Nandito yung grotto eh, yung kung familiar kayo sa grotto na lugar. Dito siya, pero sabi ko, bakit kaya wala yung isang himala? Kasi Pero gets ko yung ano. yung kila Dani, yun lang sa buong Mindanao. Oo, Oo. yun nga eh. Sa Ang galing. Davao kasi po, yung experience ko sa Davao in terms of theaters, medyo medyo fortunate ako in terms of theaters kasi kung hindi to pinapalabas itong film na to dito, I can just pwede ako lilipat sa ibang sinehan, ganito, ganyan. Pero if we're speaking of other theaters across Mindanao, across Visayas, or across all the provinces, may ano kami, may privilege, privilege, ayun, sa Mas Mm. ano akin. dyan, no? Mas Pero accessible siya yung, kumbaga. kasi nasa Davao City Mm. ako. Oo. Mm. Tapos yung sa isang himala naman, pinasok lang siya sa second week. Pinull Baka out nila. na-influence mo. Yes. Hindi, Ano kasi yun? pansinin niyo yung screenings ni Isang Himala, mostly regional siya. Like Mm. sa Cagayan, 'di ba, sa Iloilo, sa Davao. Wala sa Bulacan, pero yun nga, doon sa inyo meron. So, ang galing oh. Mm. Ayun. Nga Yun naman. Ayun. dito napansin ko, parang medyo malapit nga kami sa city. So parang ano lang kami, tulay lang. Ganun. Tapos parang napansin ko, kasi, yun nga, familiar yung mga tao. Tapos parang mixed siguro yung community dito na may mga taga Manila, mga nag-work sa Manila, tapos dito nakatira, mga ganun. So, Kung, more of familiarity, like yan, si Bossing, kailan na ng mga tao si Bossing, like, Mm. Alam mo, napansin ko kasi minomonitor ko yung availability ng mga pelikulang Pilipino sa mm, sinehan. mm, Isa sa mga kahuli-hulihang nagpapalabas ng isang local na film ay mm. sa Gaisano sa Davao. Yung nag-stay talaga siya. Like, Hindi siya ah, nawawala after the first weekend. For some reason, yung lalo na yung mga obscure na pelikula, mga Buy Bust Queen, mga mm. 7 Days, yan. Wow. nasabi ko 175 yung ticket sa Gmall yun. Sa Gaisano yun. Sa Ah, Gaisano. taray. Oo. Sana all, Sa no? probinsya, Gaisano talaga yung Oh, yung Mm. marami-rami. Sa amin din actually. province. Sa probinsya namin. Ang cute. O, saan nga ulit yung probinsya mo dyan? For ano lang? For audit? Sa father's side, sa Zamboanga kami. So, Mm. yung options mo doon, KCC Mall. Mm. Mm. Yung sa mother side ko naman, Bulacan, dyan sis. So, Mm. Malolos kami. So, Kasi Malolos. further kami inside Malolos compared to Oo. you. Ano kasi parang, tsaka kasi yung sa Davao City, di ba maliit lang siya. Parang Mm. catered din siya sa students. Parang ano din, parang yun yung break mo no? Sa everyday life, pwede ka manood ng sine. Tsaka ang mga malls, parang ano siya, parang scattered siya. Hindi siya katulad dyan dito sa Manila, na Very magkakatabi siya, yung no? malls, tapos parang, Clustered siya. clustered Mm. siya. Cute. Dito kasi, kung hindi man Hollywood, may mga nakakalusot din. Like, may pinanood ka dyan na na obscure din. Pero, 1 week lang. Tapos Saan to? napalitan siya Ano to? agad. Ano to? Dito sa Bulacan, meron kang napanood na
parang papanoorin ko sana siya kasi nandito pa siya, parang gano'n. Tas hindi na, pero yun na yung parang last year na pinaka-ano niya, pinaka-longest niya, 1 week, gano'n. Ayun. Anyway, yun. So, I guess move on na tayo to the films themselves. Ayan. Mm. So, yung unang di-discuss natin ay The Kingdom by Michael Tuviera. So, The Kingdom is set in an alternate History. reality, o yan, history, kung saan hindi tayo sinakop ng mga Kastila and yung mga iba pa, Amerikano, mga Hapon. So, it's about this king, played by Vic Soto, who is considering the line of succession for his 3 children. His 3 children are played by Sid Lucero, Christine Reyes, and Sue Ramirez, respectively, from oldest to youngest. So, may shenanigans na nangyari and then, basta may nangyari. Okay, so Ces and Danny, kayong dalawa magdi-discuss ng The Kingdom. Ayun. So, bilang lumaki ako sa Okay Ka Fairy Ko, tsaka sa mga franchise-based na films nila Vic Soto, ganyan. Medyo refreshing ito for me, pero parang nakukutuban ko na gusto ko lang kasi alam naman na ng lahat yung premise niya. It's about, this alternate, reality. So parang medyo napapakiramdaman ko na may pag-world building silang ginawa para succeed siya as a franchise. And for me, ang wish ko lang is sana hindi nila gawin. Kasi parang okay na siya for me on its own. Parang mas gusto ko siya as a series rather yung parang every MMFF is siya yung aabangan mo. Pero parang kung sakaling gawin siyang epic battle ganyan for many many years to come. Sana a few things na napansin ko dun sa film was that yung nga technical wise, parang nakulangan ako dun sa shots niya. It really felt like it's a small scale film or TV series as opposed to like this big epic, battle sequence na parang pwede mo siya mapanood sa IMAX, ganyan. Wala siyang ganong feel. Ang nagpa-feel sa akin nun was more of yung talents ng mga actors. Like sila Sid Lucero, si Sue, although, very, very kengkoy, very Very light. Gen Z. Oo, light. Oo, very Gen Z siya. Light lang siya dito. Pero she tried naman na talagang, i-sustain yung performance niya. And, of course, si Piolo, given. Pero for some reasons, medyo na-outshine ni Sid Lucero silang lahat dito for me. And then, surprisingly, na-outshine ni Vic Soto si Piolo and si Christine Reyes for me. Gusto ko lang sabihin, bossing, kung nakikinig ka, funny siya pero ang galing ng atake dito kasi he was really trying to be that, parang very stern, very tahimik lang yung pagiging niya commandeering yung commandeering presence niya. Pero I agree with some of the criticisms na parang hindi siya masyadong na-flesh out. Parang he did the fleshing out himself. Wala yung parang nag-guide sa kanya na parang, hindi, bossing, dapat ganito, dapat ganyan. Parang, parang kaya mas naramdaman ko siya as a father figure dun sa mga children niya as opposed to being the king. Kasi pag the king ka, hindi ka lang yung parang tahimik ka lang sa tabi, ganyan. Hindi siya ganun eh. Parang may mga times na parang you would forget na siya nga pala yung si Lakan, makisig, ganyan. And then, ayun. Tapos, yung sa overall, yun nga, kagaya na sinabi ko sa inyo internally or behind the scenes, medyo hindi ko siya mag-grasp by full kasi may mga inconsistencies din siya dun sa atake niya. Like, kung talagang never tayo na-conquer, parang may mga parts dun na parang kulang, na parang, so yung kaya nyo lang i-project na hindi tayo na-conquer was, nagdadasal tayo sa araw, nagpapasalamat tayo sa hangin, ganun. Ganun lang siya eh. Pero, hindi siya yung parang, oh, ito, ang ginawa nila parang halo-halo. Oh, ang kulintang is ours. Oh, ang ganito, ang mga yung pang Tivoli is dapat nagpa-jive din sa mga northern outfits ng mga Ibanag, ganyan-ganyan. May kulang, parang ganun. May kulang siya historically. Kasi dapat yan, di ba, parang may mga sinusundan. Pero I understand naman na siya parang futile attempt siya to bring something like that. Yun sa akin for now. My 5 minutes is up. Or 7 minutes pala. Ayan. Sa'yo, Danny, ano naman yung tingin mo dun sa film? As for me naman, meron naman you have points po, ma'am, Miss Seth, na I really agree with dun sa part ng world building. Kasi pag sabi mo ng world building,
yung unang tumatak sa akin yung production design, which they won, by the way. Mm. Yung production design, I mean, yung pera na si Vic Soto, yung nasa banknote. Oo. Hindi ko Nice yun touch. maalimutan. Correct. Natawa ako dun, pero yeah, it's a good attempt. Gets ko yung production design at that part. Pero as for me, yung The Kingdom, it's as a history nerd, actually, this appealed sa akin. Isa rin to sa mga naging priorities ko panoorin sa MMFF. Very refreshing yung story, like you said. Pero, yung yung sa part with Vic Soto, I kind of disagree sa sinabi mo, Miss Ses, na ano talaga ako, stiff yung acting niya. I don't know if he's supposed to be like that or ewan ko, I can't decide if his character is really supposed to be like that or ganun lang talaga siya. Si Mm-mm. Vic Soto, I mean. Kasi especially na may mga parts na supposedly dramatic siya. Let's say, yung part na, spoiler alert, namatay si Sid Lucero. Mm-mm. Namatay si Sid Lucero, tapos, Yung yung expression niya, no? expression niya, nag-ano siya, nagdadabog siya, pero yung mukha niya, wala Oo. lang. Oo. Wala. Oo. Oo. Tapos, yun dun sa mga parts na kailangan may emotions siya, hindi niya na-express ng maayos. Hindi mo masasabi ano yung feeling niya sa mukha niya. At saka, it's a huge, for me, I think it's a huge 360 compared sa nagganap ng younger version niya, which is si Cedric One, who was Mm. only 1 minute Mm. screen time at ang dami na niyang na-express sa mata niya, sa buong mukha niya. At saka, 1 minute lang yung screen time niya at ayun. Mm. Tapos, every time nagde-deliver ng line si Vic Soto, mukha siyang AI. Oo, hindi actually, oo, tama, I agree naman. Hindi to yung best niya. Parang sabi ko, Mm. parang ano, ito na pala siya kapag wala yung comedic slapsticks niya, no? Pala siya. Tapos, ano lang, naisip ko lang na maybe this could have been different if they casted somebody who can pull off. I'm sorry, pero Mm. naiisip ko kasi kung yung The Kingdom, alternate reality, ako, alternate casting. What if? Wala, joke lang. Okay, tama naman, tama naman. Okay. Okay, The Kingdom. Two different viewpoints. Mm. Saka ko na lang sasabihin yung akin. Last actually, yung ano din, sa character ni Sue Ramirez, hindi ko siya maseryoso kasi yung napaka-on flick yung eyelash curler, Falsies eyelash niya. extensions niya, napaka-on flick. Tapos may close-up sa mukha niya at it's supposed to be a dramatic scene. Pero yung very fluttery yung extensions, hindi ko siya maseryoso, yun lang. Alright. Our next film is by one of our directing legends, si Tito Ronyo. It's Espantajo or Espantajo. Paano bang tamang pronunciation nito? Ko Saan alam eh. yung... Hindi Ang ko din ano alam nga, eh. ang Spanish nga niyan is Espantalho, di ba? May L. Espantalho. Oo. Espantajo. Baka Oo. Espantajo. Baka Espantajo. Espantajo means scarecrow. At may katuturan naman yan doon sa ano. Akala ko nga taho lang yan or something. Pero hindi. Di ba? So, Espantajo by Chito Ronyo is about Monet, played by Judian Santos. She owns a house in the province, tapos merong parang farm near her house. So the film begins with her father, Pablo, dying at nagpapapasyam yung mga tao doon. So in the middle of this pasyam, yung legal wife ng kanyang tatay goes to the house intending to sell it. And that stepmother is played by Chanda Romero. And yun, may conflict na nangyayari. Meanwhile, merong character na nakikita si Monet at yun ang kanyang nanay, played by Lorna Tolentino. And as it turns out, patay na si Lorna Tolentino at may third eye si Juday. She can see ghosts. She can see dead people. While this is happening, various people begin dying mysteriously. Kaming dalawa ni Danny nakakita nito. My thoughts on Espantajo. Maraming techniques na ginagamit si Chito Ronyo to scare the audience, pero hindi siya talaga nakakatakot. Meron siyang trademark na shot na editing thing na
jump cut sabay may lumilitaw na multo. Na ginawa din niya sa Feng Shui, which is very effective at the time, pero dito sa Espantaho hindi masyado effective. It's not really a very scary film. Para siya, to me, it read like a kabit film with horror elements. Medyo magulo siya sa first act. Naguguluhan ka sa ano ba relationship with the characters with each other. Hindi masyadong established yung character ni Monet until a little bit later. Tapos meron all of these dramatic elements that happen at the start. And then it becomes this weird parang family drama / parang pseudo-feminist na about women fighting against patriarchal systems, na yung kabit and yung legal na pamilya pareho silang nilinlang ng lalaki. And in a way, nilinlang din sila ng isa pang lalaki na, spoiler alert, for nefarious ends. Parang ginagamit lang sila. And it's when they band together na they defeat the enemy. Also, may para following on that feminist sentiment, may parang may tali yung mga babae to their relationship with the spiritual. While yung mga lalaki sa pelikula, yung focus nila is on material things. So, may isang character doon played by Eugene Domingo, so spirit medium, na-detect niya kagad yung third eye ni Juday. Ayun, there's a lineage of things going on. Na yun, at least sa part na yun, na-appreciate ko siya. And of course, napakahusay umarte ni Juday, ni Lorna Tolentino, tsaka ni Chanda Romero. Si Chanda Romero siguro yung spotlight stealer doon sa tatlo. Siya yung pinakamatingkad na performance. Although, nababalance siya nung subdued na performance ni Juday. Yun lang, na-enjoy ko naman siya. It's not the best Chitoronyo. It's not a very good horror film. Kung gusto mong matakot, hindi ka masyadong matatakot dito. Pero, it's not a bad film for me. Yun, appreciate ko siya. Although, aminin ko, sorry Direk Chito kung nakikinig ka man, gano'n. Nakatulog po ako sa pang-5 araw, pang-5 gabi. Pero, naman, nagising naman ako nung pang-9 na. Ayun. So, I agree. Hindi ko kasi din siya maklasify as horror, which is a good thing kasi minsan naman kailangan din natin sa buhay natin ng parang may mysterious, mischievous elements ganyan na films. 'Di ba? Hindi naman tayo dapat laging mga horror, yung parang ganong klaseng genre lang. So it was a good probably an exercise for Direk Chito Ronyo to go back to Philippine cinema kasi parang when he tried to do horror in the kind of way na alam niya with ang mga kaibigan ni Mama Susan, hindi ko masyadong nabetan kasi parang napaka-trying hard ng mga antics niya doon, ng mga tactics niya for horror na hindi na siya effective parang alam mo yun. So, dito sa Espantaho, ang ganda na parang gumamit siya ng mga elements of art history, kagaya nga nung banter namin ni Manny. Hi Manny, kung nakikinig ka. Yan, sa Twitter, nagbanter kami about yung references nila on art history, which is sila Monet or Monet. Yan, sila Adele, which is yung sa painting ni Gustav Klimt, ganyan and everything. So, yun. So, I agree with you, John. Although, ito yung mga gusto kong horror kasi yung parang mapapaisip ka. Pero sobrang papaisip ko, nakatulog ako. Joke lang. Pero yun, I think, kung bibigyan ako ng chance na panoorin to ulit, I would watch it again. Kasi para siyang, kung titignan mo din siya from a production design perspective, ang dami niyang mga hidden gems, ang dami niyang mga hidden bits and pieces. And kahit pa corny yung mga biglang may lumalabas na may naglalakad sa likod, ganyan. Para ako, kasi siya, I agree dun sa basa mo na parang, bakit sa mga babae laging parang may spiritual part? Kahit yung sa mga lalaking nag-disappear, yung sa kanila, more on about their materialistic desires may lust, di ba, may greed. Pero yung sa babae, parang more on yung mga emotions nila na parang connected dun sa spiritual world or something. So, that was good. That was a really refreshing film to see among the bunch. Hindi siya trying hard na horror. Our next film is Green Bones by Zig Dulay. So, Green Bones is about, there's this prison guard played by Ruru Madrid, and he's going to a penal colony for the first time. So, baguhan siya. Immediately, he sets his sights on one particular prisoner there named Dom. Dom, who's played by Dennis Trillo. Now, Dom has a medyo malaking reputasyon niya. Masama yung reputasyon niya.
he was convicted of killing his sister and throwing the dead body of his niece in the river. He was captured there. And si Ruro Madrid, may past siya, yung kapatid niyang babae din ay namatay. So meron siyang parang deep-seated na galit sa mga kagaya ni Dom. And so, nag-start siya magsuspecha and basta things happen. Ganun na lang. So, Ces and Danny have both seen Green Bones. As for me, yung Green Bones, ito yung favorite entry ko for this year's MMFF. First of all, I really appreciate yung, ito, medyo outside na to siya, pero I really appreciate poster design in film. Lalo na yung mga recent emerging posters nowadays in Philippine cinema. And kasi they have this, they give you a glimpse of what the film is about using symbolisms, ganito, ganyan. Pataliluhan na lang sila sa design. And yung friend ko na nakausap ko about Green Bones, who's a poster design for films, his name is Jed. Jed Escotido, kung nakikinig ka, hello. Sabi niya sa akin, mas nauna niya kasi napanood yung Green Bones, nagme-make sense yung poster ng Green Bones na kalahati yung mukha ni Ruru, kalahati yung mukha ni Dennis. Tapos nung napanood ko na, I was like, yeah, kaya pala ganon. Kasi dalawang POV. And I really like that, I really like that way of storytelling kasi malinis siya at saka it reminds me of one of my favorite films which is Flip. Alam niyo yung Flip by Rob Reiner. I like that, yung nagsiswitch ng perspectives. Ganito pala yung nangyari, ganito pala yung side niya, ganun. So sobrang ganda ng film, na-immerse ako sa story. I just actually go non-verbal. I have no words and I just want to point out na maganda yung representation ng LGBTQ dito, yung sa characters ni Royce Cabrera at Mikoy Morales, that you can still love even in the unlikeliest of places at hindi pinagtutuunan ng pansin yung pagiging bakla nila. They're just humans like everyone else. Sa sobrang immerse ko sa story, hindi ko rin na-spot yung sinasabi nilang galit na utong ni Wendell Ramos. Hindi ko. Yun lang. Ayan, just to add on that, ako din, hindi ko rin napansin yung galit na utong. Kasi mas gusto kong pasensya na Sir Wendell, kung nakikinig ka kung makarating mo to sa'yo, gusto ko talaga siyang tusukan ng tinidor, ganon. Yung parang gusto kong saksakin ng tinidor, unang pasok pa lang niya, parang medyo kakaiba to. Tapos parang habang lumalaon, parang napabuccal fat removal ba si Sir? Parang gusto kong ang hollow ng niya. Parang ang sarap tusukin ng tinidor eh. Actually for me, ito rin yung isa sa pinaka the best for me. It was supposed to be uninvited, pero that's for a different story. But for me, parang ito yung parang lahat ng elements ng MMFF film or like a family movie na capture niya. I disagree with some of the criticisms na this is like not good in terms of writing, or siguro baka hindi lang ako masyadong nag-pay attention dun kasi talagang tinignan ko yung film as a whole. I was also very speechless. I was also very emotional, I guess. And that's what films should be, 'di ba? Na parang minsan ka na lang manood ng sinehan or sa sinehan, hindi pa niya makaka-capture yung attention mo. So this one really captured my attention from start to finish. Naniwala ko dun sa best actor performance ni Dennis Trillo. Maliban sa LGBT, na-appreciate ko yung paggamit nila nung ASL. Tama ba? At yung sign language. Language. Ay, kinikilabutan ako. Sabi ko kasi kahit si Sofia Pablo, na feeling ko hindi naman ata siya talaga ASL expert, parang kahit yung gano'n lang siya na saglit lang is na-appreciate ko yun. And ang ganda na ginamit nila yun as a tool para maano yung storya. Kasi parang kung hindi ka aware kung ano yung language at 'di ba, ginajudge mo rin siya as a person or as a character dun sa story. Which we often do, 'di ba? Kapag kawatan or parang tingin natin dyan mga, ay, wala na yan, pariwara na yan, 'di ba? Yun yung usual na judgment. So, ang ganda na ginamit nila Sir Ricky Lee and Miss Ange Atienza yun as a plot device to show na yun pa nga lang, sorry, sa title pa lang niya, Green Bones. Nakakita na kasi ako ng pink bone sa cremation, pero yung Green Bones ay first time ko siya narinig na ganun pala yun. So parang ang tawag doon, yung connection nun nung title and nung theme nung buong story, which is about empathy,
parang ayun, naano niya yung buto ko na, oh shit, it's about ano pala siya, yun nga, empathy and justice, ganyan. So, syempre mahirap namang, 'di ba, mahirap naman nating i-push kung sino ba yung mga example dun sa film. Pero all throughout talagang sobrang sobrang ganda nung execution niya, and Zig Dulay is actually a good example of ibigyan mo siya ng script, marami pa siyang gagawin dun sa script mo. Parang siguro basic lang yung, kung basic man yung script mo, marami siyang gagawin doon. And parang ang sarap-sarap panoorin ng pelikula niya na nung last year, bata yung ano, pambata siya pero parang kahit matanda ka, maaantig ka sa kanya. Dito naman, oo, yung sa Firefly eh. Parang napaka-universal nung themes niya, which is a good, ano, good entryway for you to discover more of his films na mostly is about humanity. Yung sinabi mo, Mrs. about pink bones, may ganun pala. Tapos green Mm. bones, ano, wicked. Oo, oo, no. So, ayo, yes, Wicked. Oh, nakakita ako ng pink, tapos parang pag may pink daw yung bone dun sa nakremate, mag-wish ka daw. May pa ganun. Okay, iba-ibang kulay pala. May iba-ibang Ewan ko, effects. ano ba Parang meaning nun? infinity stones lang. Oo. Oo, parang sabi ko, di ba yun yung parang sa uling? Di ba yung uling pag kunwari, charot. Di ba yung uling kapag yung mababaga pa siya? Hindi, joke lang. Oh, okay. So, yung next film is Isang Himala by Pepe Jokno. Isang Himala is a remake of the musical, which is itself a remake of a 1982 film by Ishmael Bernal. And it concerns Elsa, a young village girl who begins to see parang holy apparitions. Ganyan. She begins to exhibit healing powers, which begins to attract a lot of people. Hanggang doon na lang. So, sino gustong mauna sa Isang Himala? Naman ako masyadong ebas about Isang Himala kasi I really liked it. Like I said na kapag gustong-gusto ko yung pelikula, I go speechless. Pero kapag ito sa Isang Himala, ito yung manok ko talaga for best prod design. I'm sorry, The Kingdom. Pero ito yung manok ko for best production design because I love how they built. Ito yung world building na yung world building na sobrang na-bet ko kasi they really built yung Barrio Kupang like that na para siyang set na theater na stage ng theater at the same time napaka-immersive yung experience na parang nag-i-intersect yung film at theater at the same time. At saka naalala ko yung nag-usap kasi kami nito ni Sir J. Rosas. Sir J. Rosas, kung nakikinig ka, hello. Na this film is the closest that we could get as someone who's not from Manila to like actual theater, live theater. At napaka-immersive niya and it's so nice and I understand it was a very risky film to make. It was so good. Ang ganda. Tapos, this film also, fan na fan ako ng mga musical films. Pero, ano, mostly mga western, mga international ganun. Kaya this inspired me to research films and make a parang list of Filipino musical films. Ginawan ko ng thread. Tapos nakaka-sad lang kasi I only managed to find mga less than 20 films, 20 musical films. It was an opportunity to give that genre a spotlight. Katulad nung Ang Larawan, this is not the first time, di ba, na nagka-musical film sa MMFF. Yes, totoo yan. So, Ang Larawan recently, yun, that's a very good example of a film. And talagang yung ano niya, yung popularity niya spread by word of mouth, tapos yun, doon nanood lahat ng tao. This is ako gaya nga nasabi ko sa sinulat kong review, yung impression ko is coming from someone na hindi fan of musical theater. Hindi ako mahilig na parang sabihin niyo na lang bakit niyo pa ikakanta. Ganun yung parang mindset ko. Pero agree ako that this is a very 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 well-made film. Yung set design reminds me of kung alam niyo yung pelikula ni Nobuhiko Obayashi na Hanagatami. Ganon. Ganon ang itsura niya. May parang artificialness, parang uma-uncanny valley siya na parang hindi totoo pero totoo yung lugar. It evokes something otherworldly. Like this village na yung sa Kupang, 'di ba? Yung pangalan ng village. This is a place na it's us but it's also something else.
May parang yun, may uncanniness siya. In terms of the songs, okay naman. Hindi talaga ako musical theater guy. Hindi ko lang, siguro ako, ayoko ng sunod-sunod na parang, okay, tapos na isang kanta, tapos kanta ulit, parang, okay. Nakakapagod siya for me eh. May time na parang naantok ako sa pagod. Alam mo yon yung feeling na yun. Hindi naman sa pangit yung pelikula. Hindi lang talaga siya style ko. And otherwise, I still think it's a very good film. May pinag-usapan kami ni kasi ironically during a screening of Green Bones, nakausap ko si Philbert D about this kasi kakapanood niya ng Isang Himala the previous day. So pinag-usapan niya is parang yung source material kasi ng Isang Himala is so good na talaga. Sobrang perfect na niya as a film. Tapos kahit na anong remake na gagawin mo doon, as long as you don't, fudge yung details, maganda talaga yung lalabas. When I try to evaluate yung Isang Himala, I thought of parang, is this film good because of its source material or is it just good because it's good? And I think naman, nag-succeed naman siya sa criteria of the latter. Maganda siya dahil maganda talaga yung pagkagawa niya. Yun nga lang, kung hindi ka mahilig sa musical theater, kagaya mo, baka less yung impact. Ayun, yung asawa ko, pinanood niya yung Isang Himala, hindi niya nagustuhan. So, yung pelikula, kasi yun nga, hindi siya fan nung style na yun of like singing, yung ganong klaseng kanta. So, it might not be everyone's cup of tea. To be fair, kung hindi niyo naman nagustuhan yung musical, edi panoorin niyo na lang yung original ni Bernal, which is one of the greatest Filipino films of all time. Yun lang naman. Maganda siya. Don't get me wrong. Maganda siya. Hindi ko lang talaga siya type na pelikula. Saka ano rin pa may i-add po ako about sa besides the fact na fan ako ng mga musical theater, musical films, ganito. Yung gusto ko rin kasi sa Isang Himala, yung sinabi ko about the intersection of theater and film. I really like that kasi it reminded me, medyo malayo to na reference, pero yung Anduyan ng Magiting, na-remind ako doon kasi ito yung nangyayari dito na frame. Tapos pag nag-pan yung camera dun sa kabila, may nangyayari din pala. Parang theater, ganito, ganyan. And I really like that. Maybe I should watch and discover more films like that kasi ang ganda talaga. I really like that direction, execution. In fairness, marami very closely linked ang Filipino cinema at Filipino theater. Maraming films from 2024 na pag tingnan mo sila, they're like plays on film talaga. Like Pushcart Tales, yan, yung mga yan. Yung, actually, pelikula ni Love Diaz, if you look at it, it's kind of may theatrical side yan. So yun, basically, ayun nga, manood ka lang yan. Marami kang magugustuhan feel Yung ko. Pushcart Tales. Pushcart Tales. Our next film is I think ito yung highest earning film of the festival. It's June Lanas and the breadwinner is. So, Vice Ganda plays a OFW named Bambi who works in Taiwan. Sa Taiwan siya nagtatrabaho. And parang yung pinapagawa niya yung bahay nila back home. Bumalik siya back home hoping na sige magre-retire na ako, marami na ako nakita na kinita, feel ko naman na-renovate na yung bahay namin. But to her horror, hindi pa nagagawa yung bahay kasi maraming problema sa pamilya. I'm so happy na napanood ko to during like the Christmas day itself, December 25 with my family, with my mom. Kasi bilang tradisyon naman din talaga naming mag-ina and I believe to a lot of Filipino families na manood ng MMFF, lalo na pag Vice Ganda. And this time, what's different this time is that it's not the typical Vice Ganda comedy film, if you know what I mean. You know what I mean? Kasi iba yung naihahain ni Mehmed this time. And I think it's because of number one, si Direk Jun Lana na galing siya sa mga films niya na all sorts of genres. Pag comedy talaga tulad ng Becky and Badet last year. Or kapag drama din talaga like Barber's Tales. Or kung
X-rated, ayan, anak ka ng ina mo. Very versatile siya na filmmaker. At saka, ayun, yun yung magic ni Junlana, number one. Number two, yung branding ng Star Cinema with their family dramas tulad ng Rewind from last year, Tanging Yaman. Ayun yung yung isang factor niya. At lastly, for me, si Meme Vice. Tapos, pag halu-haluin mo yung lahat, June Lana, Star Cinema, Vice Ganda, you have, and the breadwinner is. And by that, I mean, you can tell who's in charge. When there's this particular scene, you can tell na, Star Cinema yung responsible for this. In this another scene, you can tell na si June Lana yung may pakana nito, kaya ganun. Tapos, kapag ibang scene na naman as in Meme Vice, ramdam mo yung sense of collaboration nilang lahat. At yung pag-blend ng lahat ng mga factors nito, it really meshed well with me. Napatawa niya ako kasi it's a comedy drama. Especially dun sa pagbibigay ni Meme Vice ng mga homage sa past movies niya like Girl Boy, Bakla, Tomboy. At saka napakaagaw eksena din kasi ni Maris Racal. You cannot take that away from her. She's really good. At napaiyak din nila ako. Napaiyak ako ng breadwinner is. But this one's not really on the film kasi more on personal siya. Naiyak ako dahil naiyak yung nanay ko. At hindi basta-basta naiyak yung nanay ko tuwing nanonood ako ng pelikula. I don't have to expound that kasi that already says a lot. At sa siguro isang con ko lang for breadwinner na hindi masyadong nag-work for me is yung tonal shift niya. Gets ko naman na it's a comedy and a drama at the same time. Na may dalawang prominent genres na present in the film. Hindi lang masyado nag-work for me the way it was executed. It felt so abrupt. Wala masyadong build-up or foreshadowing. Or kung meron mang foreshadowing, siguro it was so subtle na hindi mo siya mapapansin. Hindi mo alam na, ganun pala. Maybe there were signs, hindi ma-overlook mo yung whatever foreshadowing materials na nilagay nila doon. For example, siguro, let's say pagkatapos ng 15-minute na monologue ni Meme Vice, you decided na lumabas saglit sa sinehan para umihi. Pagbalik mo, nagugulat ka lang, hala, ba't mamamatay na siya? Ba't matitigil na si Meme Vice? Like, that's what I meant. It's very abrupt. Hindi masyadong nag-work yan for me. Ako naman, sinasabi ko nga, parang hirap maging critic, whatever that means dito. Kasi ako yung target market ng film. Maliban sa, actually, isa ako sa mga, ayoko manood ng Vice Ganda films before because madalas ako yung mag-isang nanonood ng Vice Ganda films pag MMFF kasi ayaw akong samahan ng mga kasama ko kasi nga ko, corny, kengkoy, blah, 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 ganyan, ganyan. So, parang hindi, panoorin na lang natin yan sa bahay, blah, 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 ganyan. Tapos tapos minsan, alam mo yung lahat ng tao sa sinehan nagtatawanan, ako lang yung hindi kasi parang, gano'n. Parang hindi ako natatawa sa kanya, ganyan. Pero may mga iba siyang films na talagang tawang-tawa ako na sabi ko siguro it's because mababaw yung kalagayan ko, ganyan. Makay sa Pinoy thing, ganyan. So, for me to see those characters dito, yun talaga yung sa akin for me. Very meta humor siya. So, doon ako natuwa. I think it's a creative decision ni Direk Junlana and his writers and ni Meme Vice din siguro in collaboration with her na total breadwinner ka din naman in real life. Ibalik din natin yung mga works mo that helped you become or that helped you and your family become who you are. Kasi kung hindi siya nagganong-ganong films, stuck pa rin siya sa gay bar, ganyan-ganyan, 'di ba? Or sa comedy bar, ganyan, 'di ba? So, ako doon, parang doon nakuha yung attention ko in terms of sa detail. Pati yung production design niya actually. Sayang, ang dami kasi nila din in fairness na magaganda yung lumevel up yung production design this year as opposed to the previous years na parang, sorry, rewind. Okay na ba yan? Joke lang. Sorry, rewind. Pero alam mo yun, parang ang hirap mag-decide for sure dun sa part na yun. Kasi ang galing din nung elements na may mga gusto ko kasi yun pag sa sinehan na parang 'di ba magnified siya sa screen. So nakikita mo yung parang stars kasi ganito, ganito kasi ganyan, parang ganun. Tapos sakto pa na 'di ba yung interaction niya with his family or with her family is through video call. So yung mga details na sinasabi nila sa video call na hindi pala totoo in reality, parang makikita mo siya doon. So parang
ano siya, yun nga, very metaphysical siya for me, yung buong palabas. Comedy siya and drama, pero kung ilalagay ko lang siya sa isang box na, comedy drama lang yan, it's meant to manipulate my feelings. Parang, actually hindi. Parang gusto ko nga siyang panoorin ulit. Kasi actually, tama ka, Dani, nag-CR din ako at one point. Tapos nagulat ako, ay, iba na yung nangyari, ganun. Nag-CR ako dun sa part na, pupunta sila sa, I mean, nag-aaway-away na silang magkakapatid. Nandun na si Eugene, ganyan sa uga. Parang, nung the first part, di ba, parang nagra-ride na lang sila na, sige, tuloy natin yung plano. Nag-CR ako pagbalik ko, magkakaaway na sila, parang ganun. Pero I think, siya parang, kasi niya kasi family drama siya So talagang expected mo na may ganun siyang eme. And nagulat din ako dun sa parang biglang climax na, nga, may mangyayari sa kanya. So, very metaphysical pa rin yung meaning nun sa akin na parang, kasi nga, lahat tayo, ang hilig-hilig natin mag-romanticize ng hardworking people. So, parang, ayun. So, medyo napatawag siya dun. Pero, feeling ko, may feeling din ako, sorry, last na talaga to. Feeling ko, kung nabigay siya kay, Vic Villanueva, parang feeling ko lang nafe-feel ko, parang kaya kasi ni Vic yung paghaluin yung comedy tsaka yung drama, tapos babalik sa comedy. Kasi dito parang yung comedy part niya, si Meme Vice pa rin yung nagtrabaho. Tapos parang pag binabalik nila sa drama, parang, dali na, paiyakin mo kami, go. Parang ganun lang siya. So, Trivia lang, yung PD ng And the Breadwinner is si J-Lo Cunanan, who did the costumes for 10 Little Mistresses and eh, also friend of the podcast. Isang yes, guest hi natin J-Lo! natin. Yun. Third World Cinema Club. Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital, directed by, sino ka ba direct nito? Kerwin Go. Yan, si Kerwin Go. So, this is a remake of Gonjam Haunted Asylum. So, instead sa Korea, sa Taiwan siya pinalabas. And it's about Enrique Hill playing himself, getting a bunch of other celebrities also playing themselves to parang yung ghost hunting programs. Gagawa sila ng ganon in this killer hospital. And ayun, ghost shenanigans happen basically. First of all, na-appreciate ko siya sa remake in the sense na hindi niya one-to-one ginaya yung Gonjam. Kasi pag ginanon niya yun, parang boring na siya sa akin. Kasi yung mga ibang Korean remakes na ganon this year, like Sunny, My Sassy Girl, halos one-to-one remix sila of the original material. So boring silang panoorin. Dito, nilagyan nila ng spin and also parang career boost parang ginawa nito ni Enrique Hill para career boost. Sana nga I guess yung cons or sana mas in-emphasize yung parang marketing ng pelikula, parang minarket nila to enhance the illusion. Parang gagawin to ni Enrique kasi wala na siya sa love team, ganyan. 'Di ba? Parang to further his career, gagawin to ni MJ Lastimosa or ni Alex Elacad, para ganyan. Pero yun, hinahanap ko yun, pero parang para textual na yun eh, hindi na siya dun sa dun sa pelikula mismo. Pero I would have appreciated that. Inisip ko din, bakit hindi sa Pilipinas ginawa at first? Kasi ang dami nating scary places dito sa Pilipinas. And kung inabutan niyo yung era yung mga Okatokat, yung mga ganyan, yung mga spirit hunters, maraming ganyang programs dito sa Pilipinas. Pero it adds din to yung parang naisip kong thesis ng pelikula na may mga tao na for the sake of content, parang kung ano-ano na lang yung ginagawa, mang-exploit siya ng culture ng iba na hindi nila naiintindihan. Kaya nga 'di ba, may part doon na parang si Alexa Miro, parang kung ano hinahawakan niya, parang wag mo hawakan ganyan. Tapos may isa naman si Rob, parang may line siya na hindi naman ako naniniwala dito bakit ka ba natatakot? May ganun. So parang wala silang yung respeto doon sa culture, wala, which leads to their deaths basically. Strange frequencies. Strange frequencies. And yun nga, may namamatay na nga left and right yung mga tao. Tapos si Enrique Hill, hindi paabutin natin ng 3 million subscribers, 'di ba? So like in sa Gonjam din, para may parang tumatunnel vision yung paningin niya to. Para lang sa metrics, ganun. Para sa views niya gagawin yon. Which I think naitawid-ish naman nitong pelikula. Masaya siya with friends. Ang problema sa akin, pinanood ko to mag-isa sa sinehan. Which made it a little scarier. Kasi nag-iisa ka lang, baka may katabi ba ako, ganyan. Pero, alam mo yun,
it ano talaga, it's better with friends. Masaya siyang, it's not bad. It's a nice film to watch with friends sa MMFF. Kung gusto niyo talaga ng horror. Ako bilang ano ko, ako talaga sana sinamahan ka na lang pala namin or niyaya ka namin ni Pong kasi Oo nga. very ano talaga ako, very OA talaga, best in OA talaga ako sa horror, guys. Kahit di ako takot, pag nafe-feel ko na ayan na may jump scare na, gagano ako bigla sa gagano ako for the sake lang na kasi horror eh. So sabi ko sayang naman kung di mo ma-feel, 'di ba? Kahit na walang out of the blue may jump scare ganun. So actually, unfortunately, hindi ko yung nagawa sa Espantaho kasi wala parang okay. Parang gumagano ako okay, sisigaw ba ako? Parang ayoko na, tulog na lang ako, gano'n. Anyways, so dito sa Strange Frequencies, I agree, very communal siya, it's a communal experience. Kasi nga naman, yung theme niya is parang parang, oh, barkada tayo, ganyan-ganyan. And disclaimer lang guys, so dati kasi ako nag-work for reality through Upstream. So medyo kilala ko si Alexa and si Rob Gomez. Hindi ko kilala si Enrique. Pero at saka kilala ko rin si MJ because talent siya ng reality through virtual. So parang ako na kilala ko sila in themselves as actors or as people. Pero dito exaggerated version nila. So parang doon ako nagkaroon ng advantage na kilala ko sila. Pero looking at it na parang hindi ko sila kilala, nagustuhan ko yung performance nila kasi parang very exaggerated lalo si Alexa Miro kasi kung i-compare mo siya dun sa mga roles niya before, although hindi naman siya ganun kadami, parang bigla na lang siya naging ganun, ganyan. So parang okay, kasi parang not necessarily naman na dapat they're playing themselves as themselves eh, 'di ba? Parang they're giving a different fictionalized version of themselves. Doon ako nahinayang kay Enrique kasi parang ang ine-expect ko sa kanilang lahat siya yung pinaka-talented, 'di ba? Kasi na-prove niya 'yun through Seven Sundays, through all his other performances, ganyan-ganyan. Tapos parang dito para siya nag-backseat. And hindi ko mag-grasp yung concept na sinasabi ng mga fans niya na parang ako nanlalait na sinasabi ng mga fans niya na hindi, gusto niya kasi lahat mag-shine. Parang ako, no, this is this is his non-star cinema effort. So he has to have that pressure on himself na kailangan galingan niya eh. So parang, lahat ng mga actors or lahat ng mga performances nung ibang kasama niya, they really did their best. Kahit yung manghuhula na first time ko na siya na-meet, parang paniwalang-paniwala talaga ako dun sa ginagawa niya, ganyan. Kahit although si MJ, yun nga, lahat sila, they poke fun at their own expense. Like si Alexa Miro. Sabi niya parang ano ba yan, yung pagka one hit wonder ko na naman yung tinitira natin, ganun. Tapos si MJ, tinira siya ni Alexa on, 'di ba, as actors ganun. Tapos parang si MJ, hindi naman ako actor eh, alam ko namang di ako actor. And si Jane De Leon, although very saglit lang yung inano sa kanya na, oh, lulukin mo na yung bato, Jane. Parang kahit doon, ginawa niya, imbes na sumakay siya doon, pinakita niya na ako to si Jane De Leon, ako ay takot, blah, 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 ganyan, ganyan. And she really gave a standout performance. Ang galing nung hulma niya dun sa character niya. Kahit si Rob Gomez, na ang often na criticism sa kanya is flat siya. Flat siya dito, pero for some reasons, nagkaroon siya ng tonal shift towards the third act of the film na-appreciate ko na alam mo yung aminado siya na supporting character siya and ito yung kaya niya ibigay. Pero sa Enrique talaga, sa kanya talaga ako nang hinayang na parang ito na yun, ito na yung best mo. Parang as a horror, masaya siya. So ilang beses din ako sumigaw. Ang dami ko natakot sa sinihan. Yung mga kasama, and sa Directors Club ko to pinanood. So sabi ko, wow, okay, sulit na sulit ang 590 pesos ko. Kailangan Ayan. sulitin eh. Oo, kasi 500, isang tao lang yun, ganun. So, ayun. I was happy na I was able to watch it sa sinehan. Okay naman siya as in terms of horror. Hindi ko kasi pinanood yung trailer, hindi ko rin pinanood yung Gonjam. Kasi gusto ko talaga, sabi ko, gusto ko siya i-experience on its own. I went in blindly na ano ba to? Ano ba tong pelikulan to? So, good decision. Ayan. Although, sabi ko, parang ito na ba yung nakakatakot na Pero natuwa ako, same tayo dun dyan na parang naisip ko na, oo nga naman, anong gagawin mo kung nasa ibang bansa ka, tapos hindi mo alam yung regulations ng bansa. So, pati yun yung mako-consider mo na horror dun eh. Unfamiliarity. Yun, oo. Yun kasi Oh, din with the ang, place. isa sa mga magagandang themes sa horror, yung unfamiliar ka sa ganap. Sana pinanood ko kasama nyo. Kasi feel ko na-affect yung Viewing. experience ko na mag-isa lang. Mm-mm.
Sad. Oh, Pero promise. yun. Ano talaga ako, best in OA ako sa, di ba dyan, yung ano nga Jack and Popoy. Oo, Si saya-saya Komedya. mong kasama dun eh. Ay, sorry, Danny. Oo, promise, Danny. Ang pangit nung palabas, pero dahil tawa kami ng tawa nung kakambal ko. Kasi OA nga kami manood ng sine. Oo, ang So, ingay namin yung isang row kami dun isang eh. row kami, tontuwa kaming lahat, kahit pangit yung pelikula. Ayun. Anyway. Pero po, yung para sa yung sa Strange Frequencies, hindi ko napanood yung naka-pair na student short dyan, which is Ah, sa UP Mindanao, which are ah, babatiin ko po kayo. Hello po mga UP Mindanao friends ko dyan. Congrats sa inyo. ah. Hindi ko pa napapanood kasi hindi rin siya naman Hindi siya hindi naman siya kasali sa pinalabas. Disney ng mga Oh. mga sinihan dito. It's so sad. Maganda yung ano ha, maganda yun. Yung And ano nga yun? Si PNB. mm. 12 and ano, ay, maganda yun. Ang Ah, sad yung lang PNB kasi pala sila yun. sa Mindanao, taga Mindanao sila tapos hindi naman Ay, oo nga, ano ba naman yan? Charik. Charik. Ayun. So, our next film, ayan, pinanood ni Ses tsaka ni Danny is directed by Dan Villegas. Ayan. It's titled Uninvited. Lilia, played by Vilma Santos, the star of For All Seasons, wow, ganun, is going to a party. Obvious na meron siyang vendetta against someone. What that is and bakit siya may vendetta is slowly revealed as the movie goes on. Yun lang. Yun lang ang sasabihin ko. yung favorite ko na part sa Uninvited is yung acting talaga. All-star cast, they delivered walang tapon. And actually, I'm that, ako yung tipo ng, ang cinephile. Ako yung tipo ng tao na nanonood ng films kasi naku-curious ako because of the cast and all. Nanonood ako for the actors. And with that, speaking of actors, deserve ni Aga Mulak yung Best Actor nomination. Kaso hindi niya nakuha. Back, Pero reach, charot. deserve niya yun kasi natatakot talaga ako sa kanya. Tapos, ayun, the film really works so much, especially for entertainment. Kung gusto mo lang ma-entertain at ma-edge of your seat, very effective. Kasi it's very satisfying to see a normal teacher, a normal person, katulad ni yung character doon ni Vilma Santos, to kill a very powerful man like that. Spoiler alert, spoiler alert sa ending, napatay ni Vilma Santos si Aga Mulak, which na-remind ako kung alam niyo yung case ni Luigi Mangione. Alam niyo Yes. oo. Actually, sinabi to ni Elijah Cala sa isang podcast na pinakinggan ko rin. Tapos sabi Mm. niya, yung ganitong klase na situation, yung kinumpara niya yung Luigi Mangione sa Uninvited, na yung isang normal na person nakakapatay ng very powerful na Mm. na tao. Mm. And ayun lang, it's very satisfying. Kaya yung sa part ni Luigi, nang pumapanig yung karamihan sa kanya kasi, di ba, given his background, hindi mo aakalain magpapatayin niya yung yung isang makakapatay siya ng tao, ganon. Mm. As for Uninvited, medyo na-iffy ako sa part kasi yung paglabas ko ng sinihan, napasabi ako na, yun na yun, ganon. Kasi medyo underwritten yung some parts doon. Like, for example, ano yung occupation ni Aga Mulak? Ano siya? Pero ganon. Ano siya? Ano yung mga motibo niya? At saka bakit si Gabby at si Elijah specifically yung kinidnap? Tapos may build up kasi na it kept me from the edge of my seat the entire film. Pero hindi pala nasagot sa dulo, kaya medyo nabitin ako. Pero as I was talking with this sa isang kaibigan ko, sabi niya, ano ba yung, di ba sinabi ko, ano yung occupation ni Aga, anong ginagawa niya, ganun. So sinabi niya, nag-make sense din naman sa akin, meron lang talagang mga rich and powerful people in real life that they're just like that. Ganun lang talaga. Hindi na nila kailangan ng backstory. They're just bad people. Masama lang talaga yung mga budhi ng mga tao minsan. At saka, yung sa part ni Gabby at Elijah na bigla na lang silang kinidnap for no reason. Ganun din talaga kasi in real life, 'di ba? Walang need na explanation, ganun lang talaga yung how life is cruel like that. Pero yung in the back of my head naman kasi, since may room naman kasi for some death
Sana nabigyan ng onting backstory kung bakit ganito, bakit ganyan. I was wishing na maybe yung 1 hour and 33 minutes na runtime nito could have been longer, kahit ilang scenes man lang yung na-add for some character depth at that point. Pero gets ko naman at the same time na may justification, ganito ganyan. I'm really torn between these two. Tapos last ko siguro is ano ba yung post-credit scene, hindi ko na gets yung part ni Tirso. Yun lang. Oo. Ako, ito yung parang kung may ranking Kemerut, ganyan. Ito talaga yung una kong ito yung una ko napanood. Ito rin yung pinaka nagustuhan ko up until napanood ko si Green Bones. So, unat sa lahat, syempre, dahil ang ganda nung pagkakagawa niya, ganda nung pagkakailaw niya ng shots nung film and nung script din mismo. Gusto ko kasi yung dialogue nila na parang napaka-rich, na parang kahit dun sa mga VO ni Mama V, Ate V, ganyan. Sabi ko, hindi siya yung parang corny na revenge film, ganyan. So, natuwa ako na ang pulido nung pagkakagawa doon. I agree with yung kay Aga Mulak. Pangalawang beses na niya akong tinakot. The first one was sa Aking Mga Kamay, na nung bata ako talagang napanood namin sa cinema one, takot na takot talaga ako na, oh no, here's this gwapong artista na alam mo yun, all your life, alam mong matinee idol siya, tapos bigla siyang gumawa ng ganong pelikula. Talagang, oh, pwede pala yun. Tapos yun nga, ang ganda nung pagkakapackage niya as himself, as Gilly. Alam mo yung parang napaka din nung decision na siguro yung nickname is Guillotine, kasi Gilly, 'di ba? So parang siya wala siyang awa, wala siyang konsensya, ganun. Nagets ko yung basa mo dun sa part na parang sana nagka-backstory kung ano yung work niya, ganun. Pero tama yung friend mo kasi in life, may mamimit ka na parang, so paano kayo maman? Pag tinanong mo, paano kayo maman? Paano mo na-achieve yan? Parang tatawanan ka nila. And that's the most psychopathic experience, I guess, ever. Medyo natuwa naman ako na unlike previous films na nagsho-show ng, ng abuse scene, ng RATE scene, dito, hindi niya pinakita, pero traumatizing pa din siya for me. As in, parang from the, spoiler alert, from the part na, tinitis na siya, hanggang sa yung papunta sila sa kama, nakaganon talaga ako. Tapos sinasabi ko sa boyfriend ko, tapos na ba? Tapos sabi, wala naman nangyari, hindi, kasi, alam mo yun, ang ganda nun, cinematically maganda siya. Cinematically very traumatizing din siya. Kasi mas traumatizing yung ganun for me kaysa yung mga parang pinapakita agad yung act. Ganun. Kasi yun, alam mo na yung parang nagkakaroon ka ng brain fart na, oh no, it's gonna lead into something. So, ang ganda nung pagkaka-execute nung eksenang yun. Pero at the same time, it's very heartbreaking. Tapos yun nga, it reminded me of that case nung kid sa na biktima ng mayor. So si Mayor Sanchez. So ayun. So and then to find out na parang buti pa dito pinatay siya, pero in real life may mga conspiracy theories pa nga na baka buhay pa daw siya kahit pa reported na patay na siya. So alam mo yun, yung parang pero ang galing ni Dodo dito. Hi Do. Ang dami nating ang dami nating mga pinanawagan today, no? Charot. Ayun. So, ang galing nung familiarity ni Dodo with horror and the suspense genre kasi maganda lahat ng timing nila except for me, ang doon medyo nag-falter for me was yung ending scene na naglalakad si Ate V sa labas. Na parang ako, tas fireworks, parang it was so dull, pero at the same time, parang doon mo ma-feel din yung dread na everyone there was just trying to please Gilly. Everyone there was really hungry for something. They're very greedy towards attention, lust, blah, 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 ganyan. Parang ang ironic pa kasi yung poster red, pero yung kulay ng party scene is blue. So parang sabi ko, dapat ginawa nilang red para alam mo impyerno talaga. Ganun. Parang impyerno yung lugar na binild ni Gilly and his cronies, ganyan. Tapos yun. Pero pinaka-favorite scene ko doon actually was yung nakasakay na ng carousel or whatever si Gabby na parang nakakalipad na siya. Kinilabutan talaga ako na parang, hala, kasi what if, yung mga biktima ng mga ganun tao, ganun yung naging impression on them na parang happy ending siya in some ways. It also reminded me of
Yung iba maraming nagsasabi, I spit on your grave. Para sa akin, ang film reference na naalala ko dito was The Bride Who Wore Black. Tas sakto naka-black pa si Vilma Santos. So, Jealous ako. Ano yung mo sa post-credit scene ni ah, Tirso? ang pakiramdam ko, si Tirso yung may pakana ng lahat na siya Hmm. nagsabi kay Vilma, siya nagbigay. Kasi, yun nga, si Vilma is, Invite? siya rin ang nag-invite. Tapos siya rin yung friend nung friend niya na nagbigay ng listahan. Friend Lot-lot. ni Lotlot na nagbigay ng listahan na pulis. Meron Kasi, akong pagkakatiwalaang pulis, di ba? Yan sabi. oo. Tapos dun sa party, di ba sabi niya, oh, ganito ganyan. Parang hindi ko na boss yung boss mo, gumanon si Tirso. No, wala akong boss. Oo, wala Yun. akong boss, sabi niya ganun. Imbes na siya ang gumawa ng act dahil madali siyang Ginawa siyang ma-portray, pawn. Oo. ginawa niyang pawn si Ate V. Which leads to a darker interpretation. So yung parang lalabas doon, yung mga kagaya ni Vilma Santos, wala ka Is talagang magagawa. oo, mga lang kayo, pawn Unless lang may kayo sa backer isang, ka, wala oo. kang magagawa. Di And ba? pawn lang kayo sa isang larger, kasi wala na siyang anak eh. Yun talaga yung sad dun eh. Parang it would have been better kung na-enact niya yung revenge, nabuhay yung anak niya. Kaso, yun. Ay, kinikilabutan na naman Mahirap ako. din yun. It's a very effective genre exercise. Alam ko may nagsasabi na predictable, parang so what? Parang alam ko namang magsasucceed siya. It's the Mm-mm. ride that counts for me. Magaling yung acting. Tsaka regarding yung question na bakit bakit si Gabby tsaka si Elijah specifically yung dinakip. Kasi ganun yung nangyari kay Antonio Sanchez. Sobrang random lang. Parang yung scout niya, yung parang ketchup Eusebio ni Antonio Sanchez. Sabi, maganda to maganda tong babaeng to. Siya yung dinakip, sinama yung boyfriend. Kasi ginagawa niya yun in the past. Tuntua kami ni Pong dun sa part na dinaanan niya si Ketchup. Tonto ako. Gug. Yung glug. Glug. Yung ilang beses na binalik-balikan. Kasi very satisfying. Parang, sige, daan mo pa. Parang, ayun. Nakakatuwa. Nakakatuwa si Vilma sobrang sana yung best actress niya sa When I Met You in Tokyo. Binigay na lang for this one. Invite. At saka, speaking of Ate V pala, naalala ko yung review ng friend ko. Raven, kung nakikinig ka. Hi, Raven. Sabi niya, kasi, ang cute daw ni Ate V, hinahawakan niya yung gun. At saka 4'11" lang siya. Oo. Maliit lang Tapos, pala siya. dalawang Parang kamay, siyang no? angel. Hindi siya isang kamay, dalawang kamay yung hawak niya. So it's time for us to go to our last film. Ayan, directed by Crisanto Biakino. My Future You stars the love team, bagong love team, Franceth, si Francine Diaz and si Seth Fidelin. You might have seen them in Dirty Linen. Diyan nila hinasa yung talents nila. Ganun. Kadenang ginto. Ayan, kadenan din to din. So Seth Fidelin is a parang artist/architect kind of guy. And then Kind heart. Francine is a newly graduated business para ayoko sabihin sales lady, pero nagbebenta siya ng bahay. Ganun. One day, they both wish upon a star. Wow, wish upon a star. And more like a comet. And then, magically, may app na nag-appear sa kanila mga computer. Now, normally, hindi ako mag-install ng random apps on my computer. Baka virus lang yun, di ba? Pero they install it either way, and then parang dating app siya na nag-match silang dalawa and they start talking to each other. But there's a catch. Seth Fidelin lives in 2009 while Francine Diaz lives in 2024. For me, I don't have lots. Wala masyado akong masabi na mahaba about My Future You. It's just very enjoyable yung watch actually. Hindi ako nagsisinungaling sa sinabi ko sa Twitter, pero na-enjoy talaga ako. Pero at first, medyo cheesy at cringe yung harutan nila at first. Sorry to the Francet fans. Pero, medyo cheesy. Pero when the story already took off, doon na siya naging fun. Kasi okay na sa akin. Okay, ganun pala yung story. What I meant by enjoyable, dun sa part, Sir John, na yung tinatry nila mag-undo ng mga mistakes, what could have happened kung ganito yung nangyari, kung ito yung nangyari ngayon, in the past, ito ba yung mangyayari in the future, ganito, ganyan. And that plot
thing that they did dyan sa it really reminded me of About Time, yung 2013 film. Ayun, kaya ko siya na-enjoy kasi ang fun niya, that part, na-appreciate ko yun. If you watch My Future You kasi, there's this, after, kapag patapos na yung pelikula, mawi-weirduhan, may part talaga na weird. Yung weird kasi na 15 years yung gap nila, tapos may romance, tapos yung ending pa niya, nag-meet sila, tapos 15 years older na si Seth, at sinabi niya pa kay Francine Diaz na, hihintayin kita for 15 years, something like, Diyos ko, naisip ko na, hala, ang creepy. Nawirduhan ako sa age gap nila, pero, ayun pa rin, it's still, very enjoyable yung watch niya, except for that part. Yun lang po. Ito yung mga tipong ito yung mga tipong pelikula na pag pinanood mo, okay, maganda naman siya, pero pag i-try mo siya i-explain to someone else, parang ang dami mong hindi siya time grooming, hindi talagang naman sila they're of age na. Parang basically inano ko na lang siya na I mean time shenanigans naman siya. I mean they fell in love naman talaga and they're both consenting adults. So basically May December romance siya with extra steps para sa akin. Pero yun nga, sobrang cute niya. It reminded yung time back and forth reminded me of another film na Cinema One Originals, Throwback Today. Baka alam niyo yun. Which also involved time shenanigans pero in another way, parang ibang klase. Pero yun nga yung punto nun is something Seth Fidelin said in dun sa isang sequence na tinuruan akong mahalin kung ano yung nasa akin ngayon. Parang love what you have in the here and now. Na which applies to, kasi yung character ni Francine Diaz, she has a stepfather and mahal pa rin niya yung kanyang original father. Although both fathers are very loving people and yun nga, ang clever din kasi ng pagkasulat ng, may parang paradox siya A paradox is at the center of the film involving, again, time shenanigans. Hindi ko na lang siya isa-spoil. Pero sobrang na-cleveran ako sa pagsulat nun. And yun nga, yung impression mo kasi going in, especially seeing the poster, looking at the trailer, parang your name to, ganyan. When, ang gusto ko sa kanya, it's parang may spin siya in its own original way. And na-appreciate ko yun. And it's very, very cute. Okay yung chemistry nung dalawa. Parang very charming si Seth Fidelin. Parang mas charming siya na may charming na confident. Alam mo yung parang ganung asta, diba? Charisma niya, ganun. Oo. Parang okay. Kahit na hindi siya masyadong believable as a like 40-year-old art whatever. Parang okay, fine. Tanggapin ko na. Pero yun, I look forward to these two in more, tsaka in fairness, maraming pelikula dyan na romance na very cliche, parang yung ganun-ganun lang din yung fina-follow. Pero ito talaga very inventive in terms of genre, in terms of storylines, that put these people in situations na genuinely very interesting to watch. Ayun, gusto ko siya, maganda siya. Kung irarango ko yung MMFF, nasa upper half siya of the MMFF entries. Saka yung sinabi mo rin, Sir Jana, about yung may own original twist siya. Sa lahat ng mga sinasabi nilang mga films na Your Name, The Time Traveler's Wife, at yung mga ganun, mga time travel. Well, magkapareha sila ng yung concept ng time travel, na mga magkakaiba yung timelines nila whatsoever. Pero actually na-surprise ako na hindi yun yung napanood ko kasi wow, it's different, it's original. Yes. For this MMFF, pati na rin last year, sobrang daming experimentations in terms of genre. Like yung The Kingdom, Espantao, kahit isang Himala kasi musical siya, ang daming naglalaro. Hindi sila yung MMFF's past na Vice ganda comedy, Vic Soto comedy, tas whatever, romance, horror. O, di ba? They're trying to diversify. Kasi nga
I guess ano din eh, nakatulong din yung post-pandemic na nag-iiba na rin, nakikita nila nag-iiba yung attitudes ng tao sa pagpapanood. So they're trying to see what works. And I think marami namang kinita to, parang modest earnings naman siya. So I hope patuloy in the future. Gusto ko rin yung sinabi nyo, Sir John, about nag-experiment yung mga genres nowadays, especially sa MMFF. Kasi naalala ko rin yung lineup last year's MMFF. Ang ganda rin ng lineup last year with yung Actually, maliit oo. Malyari. Sobra. Malyari. Yun Oo. lang, ano na eh. Like yung sinabi niyo, yung sinabi natin about the kingdom, yung world building niya. I like the concept and the world building sa Malyari. Very experiment, ang ganda it was very interesting. At hindi ako masyadong ma-horror, kaya hindi ko pinanood yung mga horror. Sorry. Matatakotin Ayun. ako. Pero nung Malyari kasi, mahilig kasi din ako sa historical na mga genres. Tapos, nakuha yun ng Malyari, nakuha niya ako kahit sobrang OA din ako manood ng horror. It was very ang ganda na experiment nun. So, ang ganda. Ganda. Feeling ko tong habang nakikinig ako sa niya, feeling ko mag-work tong movie nila Seth tsaka ni Francine kahit na hindi siya part ng festival. Kasi, well, maliban sa think may so. legion of fans na sila, ayun nga. Para ang hirap lang nila is, yung risk lang nila is yun nga. Although may legion of fans sila, syempre, yung may mga kasabayan din sila na may mga legion of fans din, like si Vice Ganda, di ba? Parang Yun nga, sana oo. stand alone siya. Sa Green Bones, may mga fans, mga kapuso. Oy, Mga Dennis, Diyos ko, tas Ate V, oh. mahatak ka sa mga network wars eh. Pero in fairness sa MMFF, although still mainstream, Mm-mm. pero yun, may paglaro talaga sila ngayon sa Maganda genre. yung production nila, tsaka yung mga genres. Hopefully, hindi sila bumalik sa dati. Oo. Ang worry ko dyan, parang if they find a stride, parang pag nahanap nila yung, ito yung blockbuster ngayon, magsastick sila dun. Sana Sana hindi hindi ganun. mangyari. Oo, sana hindi ganun. Although, kasi ang ano talaga dyan, parang if you think about it in a business perspective, parang kaya sila ganun. Kasi nga, ang konti lang ng nanonood. Ikaw din naman bilang ticket buyer, o 590, sige, may libreng popcorn, tsaka drinks. Ako lang yun. Paano kung sinama ko yung mga pamangking ko, yung buong pamilya ko, di 590 times 10, di 5,000 din agad. Parang ganun, di ba? Do the math. Charot. Pero yung audience problem mo kasi sa MMFF, it really boils down to ma-afford ba siya ng pangkaraniwang Pilipino. So kung i-improve mo yung material conditions ng mga Pilipino na meron silang oras napaka-importante niyan. Meron silang oras at pera para mag-set aside ng time para makagasta for watching films. Hindi ka magkakaroon ng ganyang problema. Pero syempre, easier said than done for some people na ayaw magganon. Parang gusto nila band-aid solutions lang. Diba? Improve nyo yung buhay ng mga Pilipino. Correct. In fairness, wala akong nakasabay na bata sa Breadwinner. Parang yun yung feeling ko pinaka-child friendly na Friendly. movie. Kasi, Meron ako siguro mga 1 or 2 children. Kaya sobrang talaga. konti. Mas Tsaka marami pa ako nakita sa Green Bones actually na bata. oo, bagay din. Kasi wala namang masyadong vulgar dun sa Green Nalalabas. Bones eh. Pero sa Kingdom, meron. Tapos ako, Marami tinanong nga. yung bata sa Kingdom. Tapos anong mapupulot niyang aral dito? Huwag pumatay, ganun. Hindi, I mean, history to, pero parang masyado siya malayo para sa bata as history, ganun. Tapos yun. So, naalala ko kasi last year, may nagsama ng bata sa Gumbursa. Tapos, ginawa nung parents, dahil Gumbursa yun, very historical nga siya. Tapos yun nga, baka yung bata wala pa yun sa kinder class nila. Pinag-YouTube Kids siya. So, habang Ay, nanonood nako. ako ng Di ba ingay Gumbursa, pa yun? Diyos oo, ko. nakaganon ako. Habang nanonood ako ng Gumbursa, in fairness, puno ang sinihan. So, Puno naman. tapos na ganun nga lang kasi nga brightness. Ayun. At least hindi topak yung pinanood. Alam mo, although nakakatuwa kasi yung ganyang mga negative reviews. Lalo kang
bakit kaya pangit? Parang ganun eh. Wait, napanood mo ba Sesame Topak? Napanood mo? Hindi, kasi dapat nga, slated ko siya for, SM Fairview. Kaso sa SM Fairview, tinanggal si Topak. Okay lang, Ayun. wala ka namang na-miss. Ready na nga akong gumastos ng 590 kasi nung nakita ko yung una, nasa Directors Club siya. Kaso ko, ay, bakit ganun? Directors Club yung Topak. Hindi sulit yung 500 mo. Sulit siguro siya kung ikaw yung binayaran ng 500. Oo. Parang ganun. Sulit yun. Oo. Diba? Charot lang. Uy, ano pala, yun pala guys. Kung nakikinig kayo, maganda yung Directors Club sa SM Fairview. Parang bagong-bago pa siya. Bagong-bago pa yung Bagong seats niya. May, renovate yan. tsaka hindi yung, alam mo kasi yung feeling ng Directors Club, like sa podium, sa mga, Mm. alam mo yung parang luma na siya or marami nang nakanood doon, ganun. Yun talaga siya. Sabi ko, alam ko matagal na itong na-renovate, pero parang wala pa masyado nanood, ganun. Binibigyan ba kayo ng kumot? Ganun. Yun nga, trinay namin yung buzzer. Ay, sabi ko, sorry, OA talaga yun. Ay, Gumana. gumana, tas lumapit. Ma'am, ito po change you. Ay, anyways. Ang OA. So yun, that ends our discussion for today. Ayun. Danny, thank you for joining us. Thank you so much, Dan. Oh, bumati ka na. Ayan, bumati ka na. Ano mga projects mo ngayon? Thank you mga friend. Hello, shout out sa inyo, sinigang.ph, Kinoy's.ph, SBSG Pictures, at sa mga umps ko na who helped me process my MMFF thoughts. May special shout out kayo sa akin specifically. Thank you, Tony, FJ, Jed Descutido, and to my only friend na giubanan ko mutana og MMFF, Sophia Bianca Solomon. I love you. Salamat. Hola. Ay. Gusto ko yung Thank gusto ko yung you. on brand ka talagang may pa On brand. may pa dedication. Diba? Ito nga pala ang Saturday group. So abangan niyo po ang Tuesday group. Yan. Ayan, Next. may grupo pang isa. Yung Next ibang episode. films naman. Yes. And also yung films na diniscuss natin today. Wow. Yes. Ganun. So yun. Siguro Thank you pag so much. yung sa akin naman, siguro lumabas na to kasi bahala kong ilabas to ng 15. Compilation of reviews ko for 2024. So 203 reviews yon of 203 films. Grabe. 2024 Philippine Cinema in Review. Libreng download po ito sa site ko in PDF tsaka EPUB versions. Yan. Basahin niyo yung mga kabalastugan. Diyan yung mga napanood yung Viva Max. Nandun lahat. Ayan, lahat yun. 86 Viva Max films. Is the 86 reviews din. Na, Taray. of me losing my mind. Charot lang. Taray. Thank you so much. Okay. Bye! Abangan niyo po yung part 2. Tuesday Ayan, group. part 2. Rolling Tuesday group. Charot. Ayan.